Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Yan. Mga kabunyog, huwag kayong aalis. Ilang topics itong ating pag-uusapan ngayon. Medyo mga ano to, mga magaganda tong topics natin. Una pag-usapan natin, napansin nyo ba, yung kontraktor, yung isang kontratista, si Lawrence Lubiano, yan yung may-ari ng Centerways Construction. Yung nag-donate si Lawrence Lubiano ang nag-donate kay Chis Escudero nang tumakbo ito noong 2022 sa Senado. Nag-donate sa kanya ng 30 million. Napansin nyo, hindi masyadong ginisa si Lubiano sa Senado. Protektado ba ni Chis Escudero? Yun. Pag-usapan nga natin. Pangalawa, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, iimbestigahan din ang mga flood control projects nung panahon ni Duterte. Kailangan daw matapos lang itong investigasyon mula 2022 to 2025 ng mga projects sa flood control. Yung panahon din daw ni Duterte, sasakupin din. Tama din lang yun. Tama yun. Baka nga mas marami pang makuha doon na mga anomalya at mga ghost projects. Ang panghuli, medyo light na topic tayo ngayon. Medyo light na topic. Dahil nga dito sa mga lavish lifestyles ng mga taong involved sa mga anomalya sa flood control, ayan, napag-uusapan itong mga Nepo babies, itong mga luho nila Diskaya, yung ngayon, syempre kahit yung lifestyle ng mga politiko at ng mga asawa ng politiko, mga anak ng politiko, pag-uusapan din. At hindi maiwasan na mapag-usapan dyan si Hart Evangelista na asawa ng Senate President. Ayan, pag-usapan natin yan mamaya. Okay. So, mga kabunyog, mga kababayan, napansin nyo, si Lawrence Lubiano, ito yung kontraktor na nagbigay ng 30 million na donation kay Chis Escudero sa elections noong 2022 sa Senado. Siyang may-ari ng Centerways Construction. Ang Centerways Construction, kasama yun dun sa 15 na mga kontratista ng flood control. Pinatawag itong si Lawrence Lubiano dun sa Senado. Pero napansin nyo, walang masyadong nagtanong sa kanya. Hindi siya ginisa sa Senado. Bakit? Protektado ba ni SP Chis Escudero? Parang nakatimbre, Parang nakatimbre. Relax na relax si Lubiano doon sa Senado. Ang pinagkonsentrahan doon, ang pinukusan doon, si Diskaya. Saka si Wawaw. Si Wawaw Builders. Yun. Pero si Lawrence Lubiano, hindi. Mukhang malakas ito sa Senate President. Hindi pala mukha. Nagbigay ka ba naman ng donation sa Senate President na 30 million? Di ibig sabihin, close ka sa Senate President. Sabagay, inamin naman ni Chis Escudero yan. Kaibigan sila ni Lawrence Lubiano. Kaya relax na relax si Lawrence Lubiano doon sa Senado. Kahit si Marcoleta na lahat pinapakialaman, walang pinapatawad, Karen Davila, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Lacson, lahat. Si Tulfo, pati si Ben Tulfo. Pero pagdating doon kay Lubiano, hindi. Walang masyadong Marcoleta. Siya ang chairman yan ng Senate Blue Ribbon Committee, pero wala. Hindi ginisa si Lubiano. Kaya lang pagdating sa Kamara, hindi nakaligtas si Lubiano. Sa Kamara, mismong si Congressman Chel Diokno ang nagtanong sa kanya tungkol dun sa donasyon niya kay Chis Escudero. Yun. Kinumpirma niya. Kaya yan, malalagay sa alanganin sigurado nito si Chis Escudero. Kasi kinumpirma na ni Lubiano . Pero yun na nga, sa Kamara, wala. Ang mga kongresista, hindi kakampi ni Chis Escudero yan . Wala siyang kakampi doon, si Chis Escudero. Kaya pagdating doon sa Kamara, walang special treatment kay Lubiano doon. Talagang tinanong siya tungkol sa issue na yon ng 30 million na donation niya kay Chis Escudero. Kung doon sa Senado, walang maglalakas loob na senador na magtanong sa kanya noon, syempre nahihiya sila kay Chis Escudero. Tatanong mo ba naman, totoo bang nagbigay ka ng 30 million o ng donation sa
kay SP Chis Escudero noong eleksyon ng 2022, siyempre sasabihin mo, oo. Ay kung marami pang mga kasunod na tanong yun. Kaya ano yun kitang-kita mo parang binaybi si Lubiano doon sa sa Senado. Protektado. Ah, protektado si Lubiano. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Kaya ano ito, kapansin-pansin Marami rin naman nakapansin. Hmm. Ito mga kabunyog, mga kababayan, salamat naman at sabi ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, iimbestigahan. Kasama sa iimbestigahan ang mga kasama rin sa iimbestigahan ang mga flood control projects, yung mga anomalya sa flood control projects ng dating admin, kasama rin sa iimbestigahan. Kumbaga, maganda yan kasi yun naman ang hinihiling ng marami. Dapat ang imbestigasyon at ang mapanagot dito, ang imbestigahan at ang mapanagot, hindi lamang yung mga na-involve sa proyekto sa panahon ni PBBM. Si PBBM kasi, ang una niyang instruksyon, yung mga proyekto sa flood control mula nang maupo siya 2022 hanggang 2025, yun ang yung anomalya dyan, yun ang dapat na imbestigahan at mapanagot ang mga dapat mapanagot. Kaya lang lumilitaw kasi ngayon, grabe, talamak talaga, grabe, malala, nakakasuka talaga, nakakagalit ang mga korupsyon sa flood control. Sa panahon yan ni PBBM kaya lang hindi maiwasan na, halimbawa, si Diskaya, tinanong si Diskaya, ni Bato mismo, kailan po kayo nagsimulang ma-engage sa flood control sa DPWH? Sabi mismo ni Bato, 2016 po onwards. Di panahon ni Duterte yan. Panahon ni Duterte yan. Saka marami din dyan ng mga contractors, lumakas sila nung panahon ni Duterte. Yang Sunwest, yang Hightone, marami yang mga kontrata panahon ni Duterte. Hindi lang itong St. Gerard at St. Timothy ng mga Diskaya. Panahon ni Duterte, grabe ang nakuha nilang mga proyekto. At kung ngayon ay talamak na yung yung mga ghost projects, mga substandard na mga proyekto, mga anomalya, sigurado ng panahon ni Duterte, marami din yan. Marami din yan. Nakafocus naman si Duterte sa paglaban sa yung mga yung war on drugs, yung mga patayan. Sinabi nga ni Duterte na ano ba 'yon? Mayroon siyang sinabi noon na ang pinakakurap pa rin siya ang DPWH. Kaya lang wala naman siyang sinibak na sekretary, wala rin naman siyang kaya nung panahon ni Duterte, nandiyan na yung mga korupsyon na yan, nandiyan na yan. Kaya lang wala ring nagawa Wala ring nagawa. Pero hindi dapat kalimutan 'yun. Hindi pa naman prescribed kung may mga korupsyon man na nangyari, katiwalian nung panahon ni Duterte, hindi pa naman prescribed 'yun. Hindi pa sakop ng prescription 'yun. Pag napatunayan na itong mga proyektong ito na nangyari nung panahon ni Duterte ay marami ring anomalya, yung mga involved diyan ng mga political contractor at DPWH officials dapat mapanagot din. Kasi yan ang lapit pa naman noon, 2016 to 2022. Pero tama 'yon, para may focus at hindi sabog. Fokusan na muna itong 2022 to 2025. Tama 'yon. Yan na muna. Pero dapat pagkatapos niyan, yun namang flood control ng panahon ni Duterte, imbestigahan din. At pagkatapos ng lahat ng yan, hindi lang dapat flood control. Iba pang infrastructure projects. Ang DPWH, project din yan ang mga kalsada at tulay. Kaya dapat lumawak din ang investigasyon. Hindi lang dapat tungkol dito sa flood control. Dapat iba pang mga public works and highways na mga projects. Dapat imbestigahan din. Kasi sigurado marami ring corruption dyan. Saka ito pa, kahit dito sa flood control, bakit siyempre ang focus at ang inuuna ngayon yung top 15 kasi ito yung pinakamalalaki. Pero marami pang mga contractors na hindi kasama sa top 15. Pero mga malalaking amount pa rin ang hawak nila at malamang marami rin doon mga ghost projects at mga substandard. Dapat sakupin din 'yun ng pagpapanagot at investigasyon. Kaya maraming tatrabahuhin si Secretary Vince Dizon. Unang-una,
hindi lang yung flood control ngayon ng panahon ni PBBM 20 to 25, dapat mula 2016 to 2022. Sabagay, ah, sinabi na ni ano ni Vince Dizon, talaga namang iimbestigahan nila yung mga project sa flood control ng panahon ni Duterte. Tama din yun. Pero ang isa pang tama doon o dapat na gawin, hindi lang flood control. Dapat mga infra projects. Lahat ng mga infra projects, anuhan na. Kasi hindi lang naman ang korupsyon sa flood control, kahit sa mga kalsada, grabe. Pero one thing at a time. One thing at a time. Bawat panahon, may focus. Tama yun. Pero inaasahan ng taong bayan, lalawak pa ang maiimbestigahan at masasaklaw o masasakop ng mga pagsugpo, paglaban, pag-expose, pagpanagot sa mga anomalya. Hindi lang sa flood control, kundi sa mga public works projects o infra projects. Ayan. Ayan, mga kabunyog. O ito, last na topic natin, medyo light na tayo. O ngayon, dahil dito sa mainit ang issue nitong mga Nepo babies, itong mga anak ng mga sikat, mga contractors, politiko, mga officials ng gobyerno na nagpayaman, o yung mga anak nila, mga kapamilya nila, maluluho ang buhay, marangya, lavish. Binabandila pa nila, pinuflaunt nila. So, ngayon, hindi maiwasan na madawit dito si Heart Evangelista. Bakit? Ay syempre, asawa yan ni Chis Escudero, Senate President. Ay alam naman natin na dito sa mga pinag-uusapan nito, hindi lang naman ang mga involved dito, kontraktor o kaya DPWH o kaya kuwa, hindi. Syempre mga politiko sangkot dito. Lalo pa ngayon naglalabasan na may mga politiko rin na may mga links or connections sa mga contractors. Isa na dyan si Chis Escudero. Hindi mo maikakaila na yung na posible siyang may connection dahil nag-donate sa kanya ng 30 million itong si Lubiano. Kahit sabihin niya pa na personal money niya yon, pero may kontrata siya sa gobyerno, may transaksyon yung kanyang korporasyon. Kaya nito. Kaya hindi maiwasan na mag-isip dahil nalilink nga si Chis Escudero dito sa kontraktor na to ng malalaking project sa flood control, itong si Lubiano. Hindi na rin maiwasan na mai-connect din ang asawa ni Chis na si Heart Evangelista. Kung sa lifestyle at lifestyle pa naman, matindi itong si Heart Evangelista. Ang fashion magastos yan. Talagang kung makikita natin ang kanyang lifestyle, sobrang gastos yan. Paano niya mini-maintain yan? Sa sweldo lang ni Chis? Or sa ano bang negosyo ng pamilya ni Chis? Wala naman tayong alam masyado. Kaya nga hindi maiwasan na maipag-connect ito kayang mga proyekto na to, itong mga insertions na to, nanginabang kaya dyan si Chis Escudero, at sa pakinabang dyan ni Chis Escudero, nanginginabang din si Heart Evangelista na marangya ang lifestyle o buhay. Kaya hindi maiwasang ma-connect talaga yan. Kasi nga dito sa mainit na tong mga issues, yung mga anak, asawa, kapamilya ng mga politiko, contractors at saka mga DPWH officials, hindi maiwasan dito. Ang isang nagiging issue kay Heart Evangelista, nagbabayad ba siya ng buwis? Assuming na marami siyang income, marami siyang kita, nagbabayad ba naman siya ng tamang buwis? O yan pa yung isang issue dyan. Kaya ito nga sa bilyonaryo, yaman ni Heart Evangelista, kini-question. Bagamat, walang question na mayaman yan sila Heart Evangelista. Yung Barrio Fiesta sa pamilya nila yun . Sa pamilya nila yun. Kaya lang syempre, yung lifestyle ni Heart Evangelista, hindi naman kakayanin yung lang yon, yung family business nila. Hindi niya naman business yun family nila. At saka yung lifestyle ni Heart, ibang klase. Talagang ito lavish lifestyle talaga. Pang celebrity sa mundo, hindi lang pang celebrity sa Pilipinas, celebrity sa mundo. Yan ang totoo diyan. Ngayon ang tanong, kung marami ring income si Heart Evangelista, nagbabayad kaya ng tamang buwis? Tulad kaya siya ni Chris Aquino. Si Chris Aquino, artista yan na kilala bilang nangunguna, top sa mga nagbabayad ng buwis bilang mga celebrities. Sa katunayan, mula 2008 to 2015, alam niyo kung magkano ang naibayad ni Chris Aquino na buwis sa BIR? Ayon sa BIR mismo ito, 322 million
98,558.74 pesos. Ay 0.74 centavos in taxes. 2008 to 2015, 322 million pesos. Yan. Ano lang, nung 2015 lang 2015, 61 million ang binayad niyang buwis. Ito, 2008, 25 million ang binayad niya. 2009, 12 million. 2010, 32 million. 2011, 49 million. 2012, 44 million. 2013, 40 million. 2014, 54 million. 2015, 61 million. Ang total niyan lahat-lahat, 22 million. Yan si Chris. Makikita mo, grabe yung binayad na tax. Talagang, celebrity siya na nagbabayad talaga ng tamang buwis. Si Heart Evangelista, wala tayong niyan. So ang tanong, nagbabayad nga ba kaya ng tamang buwis si Heart Evangelista? Yan ang tanong. Sigurado maraming income yan si Heart. Pero nagbabayad ba ng tamang buwis? Wala tayong way para alamin yan. Pero yan yung kaya nga dito sa bilyonaryo, yaman ni Heart Evangelista, kini-question. Iba naman yan na point. Ang ibig sabihin ng yaman kini-question, saan galing? Pero ang alam natin, ang pamilya ni Heart, sila yung may-ari ng Barrio Fiesta, sumayaman din. Kaya lang, yung lifestyle nga ni Heart Evangelista na ganyan, hindi rin niyang kayang is-sustain ng income lang ni Heart Evangelista o ng kanyang pamilya. Kaya dito, sigurado sinusuportahan siya ni Cheese sa kanyang lavish na lifestyle. Ang tanong naman ngayon, yung kayang sinusuport ni Cheese sa kanya sa lavish lifestyle niya, wala ba doon galing sa mga flood control o mga insertions? Yun pa. Kaya hindi maiwasang mai-connect yan lavish na lifestyle ni Heart Evangelista sa ni Cheese, sa posisyon ngayon ni Cheese sa gobyerno. Bagamat matagal na sa politiko ang mga Escudero noon pa at maraming lupa. Ewan ko lang sa mga business kung mayroon. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog.